Hello mga kabuhay, nandito na naman ang inyong kusinirang probinsyana. Magluluto na naman po ako ng aming maiulam. Ito siya mga guys, tukwa po ito. Ang tukwa po ay nilagyan ko po ng konting asin at hiniwa-hiwa ng ganito po kalaki. Tapos, piniprito ko po, nilalagyan ko pala ito ng harina. Ito yung naluto ko na. Napaka-crispy po niya. Ang sarap po niyang papakin. Pero ang lulutuin ko for today's video ay tukwa at manok. Tapusin ko muna itong pagluto ang tukwa bago po ako magigisa. Ito na guys, tapos na. Ito yung chicken ay ihalo ko. At yung ricado po niya, sili at sibuyas at bawang. At nilalagyan ko po ng oyster sauce. Pampasarap. Nagsimula na po ako paggisa. Ginisa ko muna dito ang manok. Lulutuin ko siya na medyo brown. Bago ko po isunod ang tukwa. Lutuin ko muna ito. Halo-halo lang. Ayun guys, nagiging brown na po siya. Haluin pa ng haluin. Nilagay ko na po si tukwa. Imikos-mikos uli. At syempre, habang nagmikos-mikos ka, kailangan kumikimbot-kimbot ka po dyan. Kasi kasama po yan sa pagluluto. At nilalagyan ko pala dito ng konting tubig. Kasi ang gusto kasi ng mga anak ko yung masabaw. Ayaw niya ng matuyo lang na ulam. Pero sa akin, kung magluto ako nito, kung kami lang ng asawa ko ang kakain, ang gusto ko nito ay walang tubig. Yung parang ginigisa lang po siya na may oyster sauce. Kasi nagpapasarap po yun ng niluluto natin. At hinihalo ko na pala dito yung mga ricado. Kagaya po ng sili. At itong sibuyas, inihalo ko na din. Hinuhuli ko talaga siya paghalo para hindi po siya madurog. Mikos-mikos po uli. Yung may kasama ng pagmamahal kasi malapit na po siyang maluto. Magkikita tayong muli, hindi ko na ikukubli. Nais madama muli ang iyong pag-ibig kahit sandali. At dumating pala yung mister ko. Nagdala po siya ng pandesal. Itong pandesal guys ay aming merienda. Masarap po ito kainin habang mainit pa po. At pag bumili po yung asawa ko, ganito talaga ang binibili niya, tostado. Ito pala mga guys, ang aking merienda. Munggo po ito na may milk. Masarap na masarap po ito i-partner sa ating pandesal. Ang ating pandesal na malambot kasi kakaloto lang. Merienda tayo mga guys. Thank you Lord sa merienda. Naalala ko talaga itong saging na to. Doon sa probinsya po namin ay ang daming tanim ng tatay ko ng mga saging. Namigay lang po niya sa mga kapitbahay kasi marami na po. Kaysa naman malanta, di po ba? Ito pala natira namin nga tinapay at saka saging. Gagawa po ako ng pancake dito. At itong Milo at Quaker Oats ay ihalo ko po sa saging at saka tinapay nga dinurog po. Masarap po ito mga guys pag naluto na po. Nasubukan ko na po maraming beses na. Pero habang ginagawa ko po ito ay ikikwento ko po sa inyo. Andito na naman po ako sa aking kwento-kwento. Nung maliliit pa po ako, ang hindi ko pa malimutan dun sa probinsya. Maliban sa nagtatanim ng kamote at kung ano-ano pang mga gulay. Nagluluto din kami ng suman nga kamuting kahoy. Dahil po, ang kamuting kahoy ay yun po ang pagkain namin. Kasi minsan po hindi makabili ng bigas ang aking tatay. Kaya yun ang aming hapunan, tanghalian at saka
almusal. Pero masarap na po para sa amin yun. Dahil po minsan lang kami makabili ng bigas. At dahil siyam po kami magkakapatid, 3 lalaki at 6 po kami mga babae. Kaya lang po dumating sa time na medyo nag-away-away kami mga babae. Siyempre po dati mga bata pa po kami. At yun ang hindi ko malimutan sa nanay ko, ang sinabi po niya sa akin nga tuwing mag-aaway po kami ng kapatid kong isa. Sabi po niya sa amin, huwag kayong mag-away-away kasi darating ang panahon pag lumaki na kayo, maghiwalay-hiwalay na kayo. Totoo po pala yun. Ngayon ko napatunayan. Kasi minsan po ang mga anak ko ay hindi magkakasundo at hindi maiwasan talaga yung nagkatampuhan, nag-away-away. Yun din po ang sinasabi ko sa mga anak ko, na dapat hindi kayo nag-aaway kasi magkakasama lang kayo, ngayon maliit pa. Pag lumaki na kayo, maghiwalay-hiwalay na din kayo. Kaya may kanya-kanyang pamilya na. Pero sa magkapatid, talagang hindi maiwasan talaga ang may magkatampuhan, away-away. Lalo na pag marami kayo inggitan po, di talaga po yan maiwasan. Pero natural lang po yan sa magkakapatid. Pero may kapatid talaga na mataas yung pride. Ayaw po niyang malamangan. Opo, totoo yan. Kasi mayroon talaga akong kapatid na talagang magtatanim po ng galit. At mahilig po siya manumbat. Porket nakaluwag-luwag lang po siya sa akin. Pero okay lang po yan. Ako na lang po ang magpasensya sa kanya. Kasi ako po ang mas may edad po or kaya nakakatanda sa kanya. Ipapasa Diyos ko na lang po ang lahat. Kasi yung mga magulang ko din ay nasa province. At lagi pong nagpapayo sa akin na magpakumbaba na lang daw po ako. Siyempre, sinusunod ko po ang aking mga magulang. Kahit nga sa pag-aasawa ko ay sinusunod ko pa rin sila. Kasi sa totoo lang po, sila talaga ang may gusto. Sa asawa ko nga, yun ang mapapangasawa ko. Kasi dati po, mayroon po akong kapinpal na foreigner. Kaya lang po, tinago po nila sa akin yun. Yung sulat po, para hindi ko po ma-replyan. Kasi mas boto po sila sa asawa ko po ngayon. Matagal na daw nilang kilala. Kaysa foreigner, ayaw kasi ng mga magulang ko na malayo ako sa kanila. Pero ang hindi po nila alam, nung nag-asawa na po ako, ay dito na po kami naninirahan sa Manila. Sila po nasa province, parang malayo pa rin. Kaya ngayon hindi po kami makauwi-uwi. Pero okay lang po. Kasi tinatawagan ko minsan ang nanay ko at ang tatay ko. At naintindihan din naman nila yung buhay namin dito. Nga alam mo naman dito sa Manila, lahat po binibili. Dahil po nagmamahala na po lahat, ay talagang kahit pamasahe po namin ay walang-wala talaga. Pero yung mga magulang ko ay okay lang daw. Ganon talaga ang buhay. Go lang. Enjoy mo lang yung buhay kung anong mayroon ka ngayon. Kasama ang mga anak ko. Ayun pala kung saan-saan na napupunta ang kwento. Nagluluto pala ako dito ng isda na naman. Para sa aming hapunan. Ito palang isda guys ay gisarsyado. Para may sabaw daw po at pritong isda din. At lutong-luto na pala yung aming pagkain. Ayun na si Sugar Daddy na upo na po sa lamisa. Kay luto na po ang aming pagkain. Kain po tayo guys. Thank you Lord sa pagkain at sa mga blessing na binigay niyo po sa amin. At syempre ang magandang kalusugan. Sapat na po iyon. Nagluluto na naman. Nagluluto na pala ako dito ng gulay. At itong gulay po ay may halong isda. Kasi may natira pa po kami kaninang pritong isda. Kaya ang ginawa ko, hinimay-himay ko po. Tinanggal ko po yung buto. At hinaluan ko po ng mga gulay. Para makakain ang mga anak ko ng masustansyang pagkain. At pagkatapos naman, nagluluto din pala ako ng ginataang alimasag po ito guys. Maliliit na alimasag. Bumili lang po ako ng kalahati at hinaluan ko po ng pampakbit na gulay at ginataan.
Ang sarap-sarap na po yung ulam namin. Thank you po for watching. And God bless po sa ating lahat. Sana pagpalain tayo ng ating poong may kapal. Thank you Lord sa lahat-lahat na mga blessings.